Napatawag ng saklolo ang isang babae sa Washington State sa Amerika dahil sa halos 100 raccoon sa labas ng kanyang bahay. Kwento ng babae, ilang dekada na siya nagpapakain ng raccoon sa labas ng kanyang bahay. Pero sa nakaraang 6 na linggo, dumami raw ng dumami ang mga pumupunta roon. Dahil daw sa dami at sa agresibong kilos ng mga hayop, hindi na tuloy siya nakalabas ng bahay. Idinulog na sa Washington State Department of Fish and Wildlife ang insidente para maitaboy ang mga raccoon. Update naman mula sa ASEAN Summit sa Laos, patuloy raw na susuportahan ng Amerika ang kalayaan na makalayag at makalipad sa Indo-Pacific region sa gitna po yan ng umano'y mga mapanganib na kilos ng China. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, nagpahayag ng pagkabahala si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa patuloy na agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Sa kanyang opening statement sa U.S.-ASEAN Summit ngayong umaga, sinabi ni Blinken na nababahala ang Amerika sa tumitinding mapanganib at iligal na aksyon ng China na nagdulot na ng pinsala sa mga tao, sa mga barko at taliwas sa kanilang sinasabing commitment sa mapayapang pagresolba sa sigalot. Paglalarawan ito sa ilang beses ng naging karanasan ng Pilipinas sa loob mismo ng ating exclusive economic zone at kamakailan nakaranas din ng parehong pangaharap ang Vietnam sa kanila ring exclusive economic zone. Patuloyan niyang susuporta ang Amerika sa freedom of navigation at freedom of overflight sa Indo-Pacific region at ang patuloy na pagpapatibay na ugnayan ng US at ng ASEAN. Nakasalalay raw sa sama-samang pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng rehiyon. Binuksan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang intervention o mensahe sa pakikiramay sa mga mamamayan ng Amerika sa pananalasa ng Hurricane Milton na nag-iwan ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Nagpasalamat ang Pangulo sa Amerika sa patuloy na suporta nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Suportado naman ng Pangulo ang mga inisyatibo sa pagitan ng ASEAN at US, kaugnay sa trade at investment, ligtas na paggamit ng artificial intelligence, health cooperation at pagtugon sa climate change. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ito ang GMA Regional TV News. Patay isang tricycle driver matapos nasaksakin ng kapwa tricycle driver sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagkasagutan ng dalawa kahapon malapit sa Barangay Hall. Dati na umanong may alitan ng dalawa dahil sa agawan sa pasahero. At dahil malapit lang sa Barangay Hall, agad nahabol ang sospek matapos ang pananaksak. Maharap sa kaukulang reklamo ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. 3 minor de edad ang hinuli sa Cagayan de Oro City dahil sa pagnanakaw umano ng mga kable ng kuryente. Puntirya raw ng mga bata na ibenta ang tanso mula sa mga kable, mula sa mga poste ng ilaw. Kahit ilang beses na raw pinalitan ng Department of Public Works and Highways ang mga kable, lagi raw itong ninanakaw. Kaya ilang buwan na nilang problema ang madilim at delikadong kalsada sa coastal road doon. Walang pahayag ang 3 minor de edad pero na-turn over na sila sa kanilang mga magulang. Plano namang ipatawag ng barangay ang mga magulang para mapanagot sa ginawa ng kanilang mga anak. Deep na abiso sa mga motorista, may nakaambang malaki ang oil price hike sa susunod na linggo. Sa estimate ng Department of Energy, posibleng tataas ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos ang kada litro ng gasolina. 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 65 centavos naman sa diesel. May inaasahang taas presyo rin sa kerosene na 2 pesos and 45 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos kada litro. Nakakaapekto raw sa exports ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East at pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Posible pang magbago yan ngayong huling araw ng trading. The long wait is finally over dahil Blackpink member Jennie is back with the band. Yan ang official music video ng solo comeback single niyang Mantra. Trending ang MV with over 2.8 million views in just 3 hours. Serving looks ang ating pretty girl. Suot ang kanyang sexy at girly outfits while sporting her blonde hair. First single ito ni Jennie under Columbia Records at Odd Atelier. Speaking of new music, may comeback din si BTS member Jin. Ayon sa Big Hit Music,
big hit, i-release ngayong araw ang new and improved full version at cover ng kanta niyang Super Tuna. Pinerform yan ni Mr. Worldwide Handsome sa 2024 BTS Festa. Pambawang good vibes for this weekend, mga kapuso. Yes, bida po natin ang isang guro from Agusan del Norte. Heto ang makulit niyang POV entry. Ang eksena sa acting, ipinatawag si Teacher Jazz ng kanilang principal para kausapin. Tumango naman, pero ang tanong, makakarating ba? Ang simpleng pagwawalis, umabot na sa labas hanggang buong campus na yata ang nilinis. Paalala ni Teacher Jazz, biro lang ang kanyang delaying tactic. More than 500,000 na ang views ng naturang video. Happy Teachers Month po, kayo ay... Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.